إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق بل أكثرهم لا يعلمون.
Natin. Okay, okay. Alhamdulillah. So, yes. So, malinaw na, sister, ha? Alhamdulillah. Aha. Okay. Alhamdulillah. Inshallah. Inshallah po, alhamdulillah, pagpasensyahan nyo, konting technical adjustment, ika nga, sa mga kagamitan natin dito, mashallah, at ngayon, siguro naman nagkakarinigan tayo, no? Muli nga po, ito yung programang ito, ang Islam, hatid sa atin ng ating butihing BTA Deputy Speaker, Attorney Omar Yasser Crisostomo Sema, kasama ang buong staff. Welcome pong muli mula rito sa mataas na lugar ng PC Hill. Brother Abdul Muhaymin Jacobo po dito, 95.9. Okay. Parang mahirap masyado ito. Marami tayong kwan, ano? 95.9, ano? Nakikita natin sa likuran natin, 95.9, yes. Okay. Ang programa pong ito, mashallah, ay upang mabigyan ng daan ang pagpapaabot kung ano ang Islam. Ito ang Islam. Alhamdulillah. So ngayong araw na ito, muli ay nais nating talakayin ang ating topic pa rin sa mula November hanggang December patungkol sa Christmas. Ito, nalalapit na yung vacation ng ating mga kabataan. At bilang Muslim, siguro naman lahat tayo ng mga magulang na mga Muslim ay mayroong pari-parihong problema. Ika nga. No? Maliban na lang doon siguro sa kulang ng kaalaman, kaya hindi ka naman problema, kapatid. No? Pero kung alam mo ang katotohanan, alam mo ang mga bagay-bagay, nako, mamroblema ka, kapatid. No? Bakit? Bakit ka mamroblema? Kasi po, ang mga anak natin, lalong-lalo na mga elementary, kasali din siguro ang high school. Kasali din ang high school, ay mayroong tinatawag na get-together party. Get-together party. Isang bagay rito ay dahil sa dawa, nalaman ng ating mga mahal na kababayan ng mga Kristiyano na bawal sa Islam, bawal sa isang Muslim yung Christmas party, kaya medyo pinaganda. Hindi masyado ika nga maka-offend ba? No? Hindi masyadong maka-offend. Hindi masyadong pakinggan. Kasi ginawa na lang na get-together party. No? Wala nang Christmas party, get-together. Medyo ginawang magandang pakinggan. Pero yung gawain, yung programa, ganun pa rin. Kaya nakakalungkot. Sigurado ko lahat tayo po, sigurado ko ay humaharap sa ganitong dilema, ganitong problema. Kung paano. Pero yun na nga, no choice. No choice tayo. Yung mga elementary grades na mga estudyante, medyo mahina lang yung, kunti lang yung kaalaman. Kaya no choice. Hindi natin kayang hindi ipasali. Pero siguro, meron ding mga magulang na talagang stricto. Hindi niya talaga ipasari no matter what. No? Meron talagang hindi pasasalihin no matter what. Kumbaga, very firm. Very firm. Pero doon naman sa no choice tayo, wala kang magawa. Bahagi nga ng kanilang sabi nila. So, pag hindi mo pinasali, maraming bagay-bagay ang maapektuhan. Pati na yung ng anak mo, maapektuhan.
ang saya ba naman ng masaya ba naman yan? Masaya. Magkainan, mag-exchange gift. Ang saya ba? Oo, masaya. Pero, bilang Muslim, isang napakalaking kasalanan yan. Napakalaking kasalanan na walang kaparusahan. Na? Pero, alam nyo, para makaligtas tayo dyan, kahit man lang sa puso natin, ay hindi tayo sumasang-ayon. Ayun. Hindi tayo sumasang-ayon. No? Yan ang dapat po na stand ng isang Muslim. Kahit sa puso man lamang, hindi ka sumasang-ayon. At least, yun yung pinakamahina na pananampalataya. Kasi hindi natin kayang pigilan sa gawa yan. Ano magagawa ng salita? Ano magagawa ng salita natin? Yung principal Muslim, yung superintendent Muslim, yung mga maestra Muslim. Bakit hinahayaan nila na, bakit hinahayaan? No? Muslim ka, superintendent ka, Muslim ka. Yung pinakamataas, Muslim yung pinakamataas. Mabuti na lang, siguro kung halimbawa, ang superintendent ay Kristiyano, ang principal ay Kristiyano, mga guro ay Kristiyano, tayo lang Muslim, na? Yung pinakamataas ng department, Muslim, ang nakakalungkot siguro kung sa lugar, sa munisipyo ng mga Muslim, ay meron ding get-together party. Yun ang mas nakakalungkot. No? Yun ang mas nakakalungkot. Kung yung munisipyo nyo, yung lugar ninyo, Muslim lahat, pero nag-get-together party, yun ang talagang nakakalungkot. Pero dito sa Cotabato halimbawa, na sa Maguindanao pa na sa salitang Maguindanon na pila ginawa. Pila ginawa. Wala tayong magawa. Hindi natin hawak. Walang authority. Yun lang alang, nakakalungkot kasi principal Muslim, mga guro Muslim, superintendent Muslim, pero with due respect, pero ito yung katotohanan Di ba? With due respect. Ito yung katotohanan. Pero, hinahayaan. Bakit hindi ba tayo pwedeng gumawa ng hakbang para wala na ito? Alam mo, kapatid sa Islam, o kapwa ako magulang, para wala kang dusa, para ligtas ka sa dusa, i-apply mo yung pinakamahinang iman. Pinakamahinang iman, yung dito sa puso. Hindi tayo sumasang-ayon. Yun yung pinakamahinang iman. Kasi nagsasalita naman tayo. Pero hindi lang natin kayang gawin. Hindi natin kayang pigilan ng ating kamay. Di ba? Wala tayong power Pero pwede nating sabihin. Pwede nating sabihin sa ating mga anak na, anak, bawal yan sa Islam. Pero dahil wala tayong magawa, no choice, sige, sali ka na lang. Di ba? Wala tayong magawa so magsali talaga yung anak natin. Kasi pag hindi mo ipinasali, mayroong yan negative effect. Pero yun na, para iwas dusa, pinakamahinang iman, pananampalataya, ay kahit sa puso man lamang natin, dapat hindi tayo sumasang-ayon. Okay? Inshallah. Na ang problema, yung mga guro na Muslim. Ano bang ginawa ninyo? Meron ba tayong ginawa para hindi mag-Christmas party? Wala namang Christmas party, brother. Get together nga Oo nga, get together nga Wala nga Christmas party, get together nga Pero anong ginagawa?
Yung get-together party, anong ginagawa? Christmas party din yan. May exchange gift. May kainan. Ha? O, baka sa loob ng classroom, mayroon kang decoration ng mga manger. Yun ang mahirap. Muslim ka na guro. Tapos sa loob ng classroom mo, majority mga Muslim ang estudyante mo. Pero mayroon kang decoration sa classroom ng yung mga Christmas tree, no? May Christmas tree ka, may manger ka. Allahu Akbar. Na paano natin sasagutin sa Allah yun? Yung ating pinakamataas, o yung superintendent natin, ano pa bang sunod sa mataas sa superintendent? May mas mataas pa, na paano kung Muslim sila? Muslim yung superintendent. Yung mas mataas sa kanya, Muslim din. Paano yun? Allahu Akbar. Kaya nakakalungkot. Sana dumating yung panahon na wala na ito. Pwede naman po. Hindi natin sinasabing ihinto na yung Christmas party na yan. Pwede yan sa mga Christians. Bakit? Hindi ba pwede lahat ng mga Christians, halimbawa, sa grade 1, no? Sa grade 1, sa grade 2, ilan ang mga Christians na mga estudyante na sila lang ang mag-Christmas party. Kasi para yan sa kanila. Hindi yan para sa mga Muslim. O, di ba? Pwedeng gawin, di ba? Pero dito natin makikita na parang binago lang yung pangalan. Christmas party, binago lang. Ginawa lang na year-end. Ginawa lang pala na get-together party. Pero yung ginagawa, Christmas pa rin. Yun ay binago lang yung pangalan, pero yung gawain ganun pa rin. So ano masasabi mo, di ba? Parang napakalaking isang bagay na parang hindi nila kinukonsider. Walang konsiderasyon, Muslim ako, mag-a-attend ako ng get-together party. Muslim naman ako, tapos mag-a-attend ako ng get-together party na may exchange gift. Hindi mo ba naiisip, anak yan ng Muslim? Muslim yung estudyante mo. Mag-get-together party, mag-exchange gift. Bakit hindi i-consider? Bakit hindi isaalang-alang? Binago na nga yung pangalan, pero wala rin. Anong matatawag natin doon? Anong matatawag natin sa ganitong mga ginagawa? 'Di ba? Walang konsiderasyon, walang pagpapahalaga sa paniniwala ng isang Muslim. Alam na nga na bawal sa isang Muslim. Abay, pinapagawa pa rin. No? Pinapagawa pa rin. Ano ba yan? Kaya tayo mga Muslim, dahil minority tayo, talaga mahirap. Kawawa tayo. No? Wala tayong power wala tayong choice, wala tayong kakayahan Napipilitan lang tayo. Alam ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na napipilitan lang tayo. Na? Napipilitan lang tayo. Alam ng Allah 'yon. Kaya kahit na sa iman, sa pananampalataya, dapat po, kapatid, kapwa ko magulang, dapat hindi tayo sumasang-ayon. Okay? Okay, gabayan tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Mga mahal naming kababayan ng mga Kristiyano, kami pong mga Muslim naniniwala sa mahimalang miraculous birth ni Jesus. Na? Miraculous birth ni Jesus. Kami naniniwala. Ngayon, kung anong nakasaad sa Quran, yun yung pinaniniwalaan ng isang Muslim. Bakit? Kasi isipin mo, kabayang Kristiyano, sa loob ng 1,446 years na ang nakalipas, walang sino mang tao sa iba't ibang bahagi ng mundo naghanap sila ng mali sa Quran, wala po sila nakitang mali. Wala nakitang mali po.
bagkos, datapwat. On the other hand, itong naghahanap ng mali sa Quran, napakarami po sa kanila nag-Islam. Bakit? Bakit? Kasi nakita nila yung katotohanan. Naghanap sila ng mali. Natuklasan nila ang totoo. Ngayon, kabayang Kristiyano, masisisi nyo ba kami mga Muslim? Na hindi kami maniniwala sa kapanganakan ni Jesus sa version ng Bible. Ang mga Muslim naniniwala na si Jesus ay ipinanganak, mahimala, miraculous. Pero ang pinaniniwalaan ay yung version ng Quran, hindi yung version ng Bible. Naisipin mo, kabayang Kristiyano, makikita mo yung mikos-mikos na paniniwala sa Christmas. Mikos-mikos. Halo-halo talaga. Hinalo-halo, pero may bahagi na hindi pinaniniwalaan. May bahagi na hindi itinuturo. With due respect, mga mahal naming kababayan ng mga Kristiyano, ito po'y bahagi ng pagpapaabot ng kaalaman. Ngayon, pwede ninyong i-verify katulad ng palagi nating sinasabi. Katulad ng palagi kong sinasabi, pwedeng i-verify. Pwedeng i-research. Kabayang Kristiyano, alam mo ba bakit may star yung Christmas tree? Yan sa Christmas tree, may star. Diyan sa Belen, may star. Pag ikay napunta ng Matalam, sa round ball ng Matalam, makita mo yung decoration, Christmas decoration sa round ball ng Matalam. Makita mo may mga star. Kapag dumaan ka sa tulay ng Libungan, may decoration ng Christmas. May ilaw, pailaw ng Christmas. Dito sa Cotabato, makikita mo yung mga poste, may ilaw. May pailaw na star. Umiilaw yung star. Dito sa may Kulite, yung opisina ng Kulite dyan sa harapan ng Notre Dame Girls Department, sa Sinsuat Avenue, mayroong decoration dyan ngayon. Christmas decoration, mayroon. Mayroong star. Makikita mo may decoration, kasali yung star. Bakit may star, kapatid? Kabayang Kristiyano, bakit may star? Kasi, yung star ay nagsimbolo yung star. Yan ang nagturo sa mga magay, yan ang nagturo sa sinasabing hari, magi, wise men. Actually, wala kang mababasang word na hari sa Bible eh. Anong mababasa mo na word sa Bible? Magi. O kaya'y wise men. Pero bakit inaawit yung may 3 haring nagsidalaw at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay? Ayun, bakit hindi sinasabing may mga magi, may mga wise men na nagsidalaw? Sinasabi may 3 hari. Pero sa Bible, wala kang mababasang hari. Kabayang Kristiyano, hindi nyo kami masisi kung hindi kami maniwala sa kapanganakan ni Jesus ayon sa version ng Bible. Kasi sinasabi sa Bible, katulad ng sinasabi ko, may star. Kasi yan ang simbolo, nagturo sa hari, sa mga hari, nagturo sa mga magi, nagturo sa mga wise men, itinuro ng bituin. They were guided by the star. They are guided by the star.
Matthew chapter 2, verse 11, verse 9 to 12. O, yan. Makikita mo, guided by the star. Ano ibig sabihin, guided by the star? Itinuro. Itinuro sa mga magi, itinuro sa mga wise men, itinuro sa sinasabing hari daw, kung saan ipinanganak si Jesus. Ang star ay huminto. Saan huminto? Sa bahay. When they entered the house, pagpasok nila sa bahay, ayun. Na kabayang Kristiyano, hindi nyo kami masisisi. Bakit hindi kami maniwala? Dahil, meron pang ibang bersyon, di ba? O yan yung dahilan bakit may star. Yung star po ang nag-guide, ang star po ang nagturo sa mga wise men, sa magi, sa mga hari, kung saan natagpuan nila kung saan ipinanganak ang batang sanggol na si Jesus. Pagpasok nila sa bahay, nakita nila ang batang si Jesus kasama ang kanyang ina na si Maria. Bible po ang nagsasabi yan. Salita ng Diyos yan, di ba? Na bakit iba ang itinuturo? Tingnan mo, kapatid, sa Islam. Iba yung tinuturo, kapatid. No? Ang tinuturo, si Jesus ay pinanganak sa manger. Ang itinuturo, si Jesus ay pinanganak sa sabsaban. Ipinanganak si Jesus sa lugar ng mga hayop. Yan ang makikita ninyo sa mga decoration, Christmas decoration na yan. Bakit hindi pinaniniwalaan yung version ng mga wise men, ng version ng magi or ng hari? Bakit yung version ng shepherd ang pinaniniwalaan? Bakit yung mga shepherd, yung version ng mga shepherd ang itinuturo? Allahu Akbar. So, kabayang Kristiyano, yan po, hindi niyo kami masisisi. At yan po, nais naming ipaalam sa inyo kung ano ba talaga? Ha? Ano talaga yung totoo? Allahu Akbar. Alhamdulillah po sa ating mga followers, sa ating mga viewers sa Facebook page ng ating 95.9 radyo natin FM. Pakipindot lamang po ang share button sa aking Facebook page, Abdul Muhaymin P. Jacobo Dawa TV. Pakipindot lamang ang share button para maging bahagi kayo ng ating da'wa. At ika nga, mag-ipon tayo ng reward sa Allah. Isipin mo, may reward ka, nagipindot mo lang yung share button, may reward na. Ganun lang. Yes, may reward na. Ipindot mo lang yung share button. Walang kahirap-hirap, di po ba? Kaysa yung gishare mo yung mga TikTok, yung gishare mo yung post ng friend mo, nakita yung kanyang buhok, nakita yung kanyang aura, nakita yung kasiksihan niya, yun ang gishare mo. Anong makuha mo? Dusa. Yun yung makuha, kapatid, dusa. Wala ka makuhang reward. Kaya iwasan natin i-share yung mga post ng mga friends natin sa Facebook, nakikita yung mga aurat nila, wag mong i-share. Wag mong i-like, gi-like mo. Nagustuhan mo pala yung nakita yung kanyang aura? Gipost niya yung aurat niya? Nagustuhan mo, gi-like mo eh. May dusa ka. Gi-share mo. May dusa ka. Diba? Masya Allah. Pagpalain tayo ng Allah, gabayan tayo ng Allah, kapatid. Na sa halip na dusa ang ating kunin, reward po ang ating ipunin. Inshallah. Inshallah. Kabayang Kristiyano, abay December, ngayon, isa sa mga
nakikita natin, lalo na sa social media, yung tinatawag nilang Immaculate Conception. Dito sa Cotabato, holiday, piyesta ng Immaculate Conception dito sa Cotabato. Ewan ko sa ibang lugar. Basta sa ibang lugar, sa buong Pilipinas, sa mga Romano Katoliko, ipinagdiriwang po yung kapistahan ng Immaculate Conception. Ano po ibig sabihin ng Immaculate Conception? Ang ibig sabihin po ng Immaculate Conception, kapatid, na hindi rin tayo naniniwala, hindi rin tayo sumasali, hindi rin tayo nagsiselebrate. Ha? Another question ito eh. Bakit hindi kayo magsaya na ipinanganak, nabuntis si Maria kay Jesus? Dapat magsaya, dapat mag-celebrate. Kasi ipinanganak si Jesus eh. Ipinagbuntis ni Maria eh. So mag-celebrate. Maging masaya dapat, di ba? Bakit hindi maging masaya? Bakit hindi kasali ang mga Muslim? Bakit hindi pwedeng magsali ang Muslim? Kasi po may problema eh. Problema. Yes, problema na naman. Anong problema? Contradiction. Salungat. Anong salungat? Pag sinabing immaculate, kabayang Kristiyano, siguro kung hindi mo pa alam, nais naming i-share. At possible. Tumagal ka na, tumanda ka na sa pagiging Kristiyano, hindi mo alam ang ibig sabihin ng immaculate. Tumanda ka na bilang Romano Katoliko, hindi mo na itanong ano bang ibig sabihin ng Immaculada Conception. Ang ibig pong sabihin ng Immaculada Conception, pwede niyong i-google ito. Google. Pwede niyong itanong kay AI Meta. Ano ibig sabihin ng Immaculate Conception? Immaculada Conception. Yan po ay tinatawag na sinless na pagbubuntis. Sinless, walang kasalanan. Immaculate. Walang kasalanan. Pure. Na ano problema doon? Problema po, dahil sabi ng Bible, for all have sinned and come short of the glory of God. Yan yung sinabi ng Bible. Lahat daw nagkasala at nalayo sa awa ng dakilang tagapaglikha, nalayo, come short, nalayo, nahiwalay sa awa ng Panginoong Diyos. Yan ang ibig sabihin. Ngayon, problema kasi, bakit sinasabing immaculate? Ibig sabihin, si Maria ay ligtas doon sa sinasabi ng Bible na for all have sinned. Hindi pala si Maria kasali doon. Hindi kasali si Maria doon sa sinasabi na for all have sinned. Lahat nagkasala. Exempted si Maria. Ganun ba yon? Di ba? So, ibig sabihin, hindi pala kapanipaniwala yung hindi pinaniniwalaan. Yung bahagi ng Bible na nagsasabi na for all have sinned and come short of the glory of God. Hindi pinaniniwalaan pala. Allahu Akbar. Tapos, mga kababayan Kristiyano, bakit ang Romano Katoliko lang ang nagsiselebrate ng piyesta ng pagkabuntis ni Jesus? Bakit itong mga protestante hindi sumasali? Itong mga protestante, naniniwala itong mga protestante na si Jesus ay miraculous ang kanyang kapanganakan. Ang pagbuntis ni Maria, miraculous. Pero hindi sila nagsiselebrate ng Immaculate Conception Fiesta. Hindi sila nagsiselebrate. Bakit kaya? Hindi sila nagsiselebrate. Ang mga Romano Katoliko lang ang nagsiselebrate ng Immaculate Conception na kapistahan. Itong mga protestante,
hindi nagsiselebrate. Bakit? Naniniwala naman sila na miraculous ang birth ni Jesus, di ba? O yun na ba? Di ba yun? O yun. So paano? Bakit? Tapos kami maniniwala. Hindi po katanggap-tanggap yung sinasabing immaculate, walang kasalanang pagbuntis. Walang kasalanang pagbuntis. Hindi po katanggap-tanggap kung ating pagbabasihan ay ang Bible. Dahil sa Bible nga, may mababasa. Sinasabi nga ng Biblia, for all have sinned. Ang lahat nagkasala. Lahat nagkasala. Allahu Akbar. Pag sinabing lahat, siyempre, alam nga naman si Maria exempted. Di ba? Pero sa Islam, kabayan Kristiyano, sa Islam, Masya Allah, wala pong contradiction sa Islam. Sa Islam, malinaw, may batayan. Ito, malinaw, may batayan. Kung gaano ka miraculous ang kapanganakan ni Jesus. Nang magpakita ang anghel kay Maria, ito, Surah Maryam ito. Ikwento lang natin ng shortcut. Surah Maryam. Nang magpakita ang anghel na si Jibril kay Maria habang siya ay nasa loob ng kanyang kwarto, sabi ni Maria, lumayo ka. Huwag mo akong lapitan. Isipin mo, bigla ka na lang may nakita na lalaki sa loob ng kwarto mo. Di ba? Nakakagulat. So yun ang reaksyon ni Maria. Lumabas ka, layuan mo ako. Ganun ang nangyari. Tapos ibinalita ng anghel na si Jibril, ibinalita niya kay Maria na ikaw ay napili. Napili ka sa lahat ng babae. Na ipapanganak mo ang Misaya na si Jesus. Misaya na si Jesus. Ayun. Sabi ni Maria, paano ako magkakanak? Paano ako mabuntis? Walang lalaking nakahawak sa akin. Sabi ng anghel, ang Allah, kapag siya ay lumikha, sasabihin lamang niya nga, be, and it will be. Yan ang sasabihin ng Allah. Yan lang ang sasabihin niya, be, and it will be. Kon, fayakon. Napakaganda. Walang tatay, walang nanay, hindi na kailangan magkaroon pa ng tatay. Pero sa Bible, may tatay daw. May tatay. Nagkaroon ng tatay si Joseph the Carpenter. Yun ang tatay. Allahu Akbar. Kabayan Kristiyano, ilan lamang ito sa mga punto por punto. Points for points na nais naming ibigay sa inyo na dahilan bakit kaming mga Muslim hindi naniniwala sa kapanganakan ni Jesus ayon sa version ng Bible. Alhamdulillah, pagpalain kayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa lahat ng mga listeners. Kayo po ay patuloy na nakikinig sa programang ito ang Islam, hatid sa atin ng ating butihing BTA Deputy Speaker Attorney Omar Yasser Crisostomo Sema, kasama ang kanyang buong staff. Tayo po ay lubos-lubos na nagpapasalamat dahil dininig ng Allah yung ating panalangin na sana mayroon mag-sponsor ng programang katulad nito dito sa ating station 95.9 radyo natin FM, broadcasting mula rito sa PC Hill, Cotabato City. Alhamdulillah. Sa mga kapatiran, we have
Ilang minuto na lang ang natitira. Napakabilis talaga ng oras. Tumatakbo talaga. Ano po? Dito po sa Cotabato City, mayroon tayong Dawa Center. Ang TMDF Dawa Center, matatagpuan sa Dato Manong Building, harapan lamang ng exit gate ng Notre Dame University. Nasa taas po tayo ng Producers Bank. Matatagpuan nga sa harapan ng Notre Dame University, Indy Avenue, dito po yan sa Cotabato City. Meron po tayong mga available reading materials, mga babasahin tungkol sa Islam na pwede nyong makuha at maipamigay sa inyong mga kaibigan na Kristiyano, kaopisina na Kristiyano, kapitbahay na Kristiyano, kabarkada, kapamilya, kaopisina, kakilala, ng mga Christian, dapat sila mabigyan ng mga babasahing ito. Libre po ito, pumunta lamang. Mayroon po tayong pinakabagong announcement sa lahat po ng mga kababaihan, for female only, mga adult female. Mga kababaihan, gusto mo bang matuto magbasa ng Quran? Meron po tayong Saturday Arabic Literacy Class sa TMDF Da'wa Center. Every Saturday po, mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, mayroon pong pag-aaral ng Arabic sa ating Da'wa Center para matuto ka magbasa ng Quran. Kaya muli po, inanyayahan namin ang lahat ng mga kababaihan, kung gusto mong matuto magbasa ng Quran, mag-enroll po, sumali po sa ating Saturday Arabic Literacy Class para sa mga kababaihan, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga lamang po. Inshallah, makipag-ugnayan sa cellphone number 0965578800. Inshallah po, kung alam lamang natin kung gaano ang reward kapag marunong ka magbasa ng Quran, sigurado po, sigurado, sisikapin mo na matuto paano magbasa ng Quran. Libre po ito, mga kapatiran sa Islam. Makipag-ugnayan lamang po sa ating center, sa ating cellphone number, 0965578800. Alhamdulillah po, mga mahal naming kababayan ng mga Kristiyano, gabayan kayo ng Allah. Ang ating pong talakayan ay naglalayon lamang na maipaabot sa inyo ang pinaniniwalaan ng isang Muslim nang sa gayon ay maintindihan natin kung bakit ganyan ang mga Muslim. Pagpalain kayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa ngalan ng ating butihing Deputy Speaker Attorney Omar Yasser Crisostomo Sema, kasama ang buong staff ng kanyang opisina. Sa ating technical side, si Brother Phoebe at saka si Sister Maya. Ang inyong lingkod po, Brother Abdul Muhaymin Hakubo, ay pansamantalang mamamaalam hanggang sa muli. Magandang araw po sa lahat. Aqulu qawli hada, astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. حسبتم أنما خلقناكم عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه